Kasapit ang takip siling, may mga bagay na nangyayari o nakikita na hindi maipaliwanag maging ng siyensya. Maraming bagay na kinatatakutan dahil sa nagpasali-sali na kwento o sa mga sabi-sabi. Ngunit ang tanong ng iba, totoo nga bang may mga kababalagan? O sadyang ito lamang ay dulot ng ating malawak na imahinasyon? Isa sa mga paniniwalang pinamumugarang ng mga hindi mapaliwanag na bagay ay ang lumang instruktor ng Bulacan State University sa Malolos, Bulacan, partikular sa Federico Hall. Sa aking pangangalap ng impormasyon, isa sa aking mga na-interview ay si Mang Joaquin Enriquez, na isang janitor sa College of Science. Nakaranas na po ba kayo ng ibang pangyayari dito sa College of Science? Oo, marami na ako nag-experience dito. Nung unang linggo ko doon, yung pinapatayin ako ng ilaw. Bali, sunod na pangalawang linggo ulit, ganun na naman, bali sa 209 tsaka sa 210. Pero pag pinapa ko yung switch niya, talagang naka-off talaga siya. Siyempre, walang magagawa, kailangan tapusin ko yung trabaho dahil paggabi, hindi ko pwedeng iwanan yun. Ang ginagawa ko na lang, nakikira na lang ako, tapos bubuksan ko na lang uling ilaw. Nakakita talaga ako, kaya lang, hindi totaling paharap, nakataligid siya. Ang nakita ko siya, babae siya, naka-polo siya na bulaklakan, tapos parang pants na itim ang suot niya eh. Hindi ko lang alam, nung tinignan ko siya, hindi ko alam kasi kung nakasahid siya sa lupa o hindi. Kasi pataas ang tingin ko eh. Nangyari yun Friday to 13. At 13 yun, hapon, tigatig pa ulan. Siguro mag-8 na ang gabi. Ang malayo pa lang, nadinig ko na siya na parang nag-review siya, parang meron siyang memorize ba. Hindi ko lang alam kung estudyante siya o teacher, basta bata pa yung boses niya. Yun, nung palapit na ako doon, nung paliko na ako, yun, kita-kita ko talaga siya naglalakad, patalikod. Nung nakita ko siya, basta lakad lang siya eh. Pero akong tumakbo na. Ako na mismo ang tumakbo na dun sa CR ko kasi nandun yung gamit ko sa kabilang CR eh. Nandun yung bag ko. Nung pagkakita ko sa kanya, pero matagal ko rin siyang tinitigan, talagang naglalakad siya na nagsasalita. Kinuha ko yung bag ko dun sa CR, sabay baba na ako, hindi na ako tumingin. Hindi ko na siya tinignan kasi bababa na ako nandun sa kabila. Hindi ko na siya tinignan, talagang totally nakayuko na ako, pababa na ako. Doon na lang ako nang mahinga sa baba. Blackout na rin ang third floor kasi matatapos yung janitor niya. Talagang wala nang ilaw. Meron ba ng estudyante yung wala nang ilaw, narinig mo nagsasalita, nag-review, meron bang gano'n na naglalakad papunta doon sa may studio, sa may ahon doon. Kaya yun yung experience ko dyan na first time kong nakakita ng ganito. Minsan parang may nakita kong aninong, titingin ako dito ha, papalapit pa lang ako. Nakita ko minsan parang may anino bang nagdadaan. Anino lang siya. Tapos pag nagmamap ako dito, minsan sa babae, sa dalawa na to, parang may ano sa likod ko, kaya minsan gano'n ako eh. Yung parang nagkakalamit sa akin, hindi naman iniisip ko, sepe, kailangan, hindi mo isipin, kailangan na wag mo isipin. Kasi pag naunahan ka ng takot, di ba, nervyusin ka, ako na naman isip. Wala, talagang parang anini siya minsan dumadaan sa likod ko. Kaya minsan salamin, hindi ko tinitingnan sa gabi. Nakita ko, nagagawin siya, di ba? Yun ang experience ko. Sinasabi kong may napapakita sa third floor ng Federico. Totoo po ba yun? Hindi, kasi nung bago ko ma-assign dito, talagang kabalitaan nga itong meron nga doon bata, tapos babae ng matanda, gano'n. Nanggagaling sa third. Siguro sabi nga nila, bumababa dito. Bumababa siya dito. Pero di pa po kayo nakakita sa third na? Ay, hindi pa. Wala pa naman akong na-experience sa third floor. Pero na-assign ako dyan, kaya lang, puro baswit lang, ganun lang. Pero wala akong na-assign. Hindi ka tulad dito sa second floor, talagang nakakita talaga ako. Ngayon, siyempre yung iba,
Hindi, meron kasi tayong hindi naniniwala. Kaya minsan nga, nasasabi ko sa mga ibang janitor, kung nagkakwento kami, subukan nyo magpanggabi, siguro may experience din yan na hindi naman ako nagsisinungaling na parang ganun, di ba? Bakit naman ako mag-ano na hindi naman totoo? Talagang totoo yun. Ito talagang nangyari. Mahilig po ba kayo manood ng horror movies? Oo, mahilig ako manood ng horror movies. Katunayan, lalo na paggabi, yun, lalo kong pinapanood yung mga horror movies namin. Sa tuwing nanonood po kayo ng horror movies, ano po yung kadalasang nararamdaman niyo? Siyempre, parang minsan may phobia. Parang pakiramdam ko, pag matutulog ako, may hahatak ng paa ako. Parang kung ano yung nangyayari sa mismong movie, hindi nangyayari sa bago ako matulog. Meron na po ba kayong karanasan na nangyari yung isang bagay na parang misteryo para sa inyo or kababalaghan? Sa tingin ko, oo, masasabi ko oo. Particularly dito sa Fed, sa Science. Ano po yung naranasan niyo? Nung nag-CR ako ng gabi, may klase kasi kami noon. Tapos nung nag-CR ako lang kasi mag-isa noon. Tapos wala na din mga tao. Nung nag-CR ako, sa isang cubicle ako, lahat ng pintuan nakabukas. Bago ako pumasok sa cubicle, biglang nagbang yung pintuan. Walang hangin. Tapos kasagsagan, nga, pawis nga ako noon dahil yung init na init ako, kaya ako lumabas. So, yun. Ano po yung una niyong ginawa nung naranasan niyo? Nung una, syempre, ihina ako noon ginawa ko, tumakbo na lang ako palabas. Kasi, syempre, nauna yung takot ko Naikwento niyo na po ba ito sa iba? Sa mga barkada ko lang, pero hindi sila ganun na naniniwala Kasi, sila puro kagaguhan, ganun. Sa tingin niyo po ba yung nangyari sa inyo pawang katotohanan or parang nahawig lang sa mga napapanood yung horror movies na parang katang isip niyo lamang po? Sa tingin ko, katang isip lang din. Kasi, di ba nga, gabi-gabi ako nanonood ng horror movies. So, syempre, every time na ako lang mag-isa, napaparanoid ako. So, sa tingin ko, katang isip lang. Last question na po. Sa tingin niyo po ba totoo talaga ang mga mito? Sa tingin ko, hindi. Sige po, thank you. Anong hininga mo po? Kasama ng aking mga kagrupo. Shane, Joms, Renz, Jen, Bizel, Juni, at Lamag.